Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, alikat, pag-usapan natin itong isang pahayag ni spokesperson Jay Taryala. Tama ba? Spokesperson ng Philippine Coast Guard. Okay. Dito tayo. Palakayin natin ng bahagya. Alam niyo guys, in real life, talagang lesser ang pagko-comment ko dito kay Idel. Mas talaga ako dito sa national level in terms of executive ang pinag-uusapan natin, government side. But since si Idol Rafi naging senador, so kasama na siya doon sa binabatikos natin. No? Now, dito muna tayo sa kwento ng mga sympathizers daw, pro-China apologists, Chinese fake news purveyors. Ayon nga dito sa post ni Sir Jay Taryala, here in the Philippines, there have been cases where individuals suspected of sympathizing with communists or being leftist has been arrested or questioned by the military. Consequently, some argue that it is an appropriate moment for lawmakers to contemplate redefining treasonous acts, particularly in relation to foreign influence. Okay? Through this new law, the PNP and other law enforcement agencies and even the military would have the authority to arrest and investigate individuals suspected of involvement of Beijing's information operation. If implemented, this legislation could effectively curtail the proliferation of Chinese fake news purveyors, pro-China apologies and paid trolls, thereby addressing concerns surrounding misinformation and foreign influence. So we're going to attack each paragraph. No? Hindi yung tao, yung statement ang pag-uusapan natin. Okay? So ayon nga kay Sir Jay, dito daw sa Pilipinas, no, pag ikaw daw ay isang sympathizer ng communist or ikaw ay nagpapakita na ikaw ay isang leftist, inaaresto daw or kine-question daw ng mga military. I'd like to say na hindi ito totoo. Bakit? Bigyan ko kayo ng example ha. Naalala nyo ba tong video na to? Nung namatay, no, nung pinataob si Percy Lapid, biglang pumunta itong si Manuel sa Quezon City at nagsisigaw niyan. At itong kanyang sinabi. Pakinggan natin guys ha. Na wala sa pinagkaiba sa kanyang ama. Pareho lamang sila na pumapatay ng mga mamamahayag, pumapatay ng mga kritikal na mga Pilipino. Ayaw nila na magpalaganap ng katotohanan. Puro kasinungalingan lamang ang nais nilang mamayani sa ating bansa. At eto na nga, kayo na mismo nakarinig ng mga nanggaling po, mga namutawi sa bunganga ni Congressman Manuel. At ngayon, ang taong bayan ay hindi papayag na yung kanilang ibinoto, ipinaglaban ng mahabang panahon ay babastusin lamang ng ganyan-ganyan ni Akla. At meron po mula sa kampo ng Pangulo, si datihong Senate President Juan Ponce Enrile, na ngayon ay Chief Legal Counsel, ay nagsalita na. Sabi niya, kailangan daw mapatunayan nito ni Raul Manuel ang kanyang aligasyon or else siya ay sinungaling at liable para sa kasong cyber libel dahil sa kanyang irresponsible and unproven statement. At siya naman daw po ay ikinalulugod daw ni JPE. Nakasuhan itong si Akla. Okay. Ito ba? As an example dyan sa sinasabi ni Sir Jay, may ginawa ba kayong investigasyon? May ginawa ba kayong sabihin na lang natin? We're talking about the President of the Philippines here na ha? Hindi ba mas mabigat yon? Na merong pagbibintang. Then eventually malalaman, wala pang kinalaman si PBBM sa pagkataob, no, kay Percy Lapid. Kayo ba may nagawa? Yan sinasabi mo, Sir Jay? As an example to this? Oh, isa pa. Kayo nagsabi niya, sa inyo nang galing yan. So this is an interview
to Arlene Brosas, one of the identified no by Joma Season na ang Gabriela daw ay isa sa kanilang mga legal front. Pakinggan din natin to. Pinaldas, ninakaw o binuksa ang OVP 2022 Confidential Fund. May pruweba ho ba kayo as of now? Kasi po ang sinasabi po kasi po ninyo, not just in so far as the 2022 confidential funds of OVP is concerned, but also the CIF in general is that ano siya, parang siya or source of corruption. That's why I'm asking, may pruweba na ho ba kayo talaga na nagamit itong OVP confidential fund ng 2022 in particular at yung CIF in general sa corruption? We have no proof right now. Pero I rest my case. I rest my case. Raul Manuel, Kabataan Party List. Nagbubunga nga dyan sa Quezon City na wala namang pinakahawakan na kahit anong ebidensya na maglilink kay PBBM sa pagkawala, no? Sa pagkamatay ni Percy Lapid. Yung ibinibintang na may corruption di umano dyan sa, or misuse, dyan sa confidential fund ni VP Sara. Wala rin silang ebidensya. So ano tong sinasabi ni Sir J dito? There has been cases where individuals suspected of sympathizing with communists or being leftist have been arrested and questioned. Kanina actually I was nagre-react na nga ako dito, gumagawa na ako ng reaction para sa TikTok. Ayan oh. 2, 3. Kung ano-ano mga kasinungalingan ang ipinapakalat, inaresto nyo ba? May pag-aaresto bang ginawa? May pag-iimbestiga bang ginawa? Wala. Saan ba ginagamit ni VP Sara ang kanyang confidential fund? Sa paghahanap ng ebidensya na maglilink dito sa mga to at saka sa CPP-NPA. Tapos magpapagawa ka, Sir J? Magre-request ka na gumawa ang legislators ng batas na magpapasensor sa mga taong what? Ina-analyze lang din yung sitwasyon at ang nangyayari dyan. Gusto nyo ba one-sided? Gusto nyo ba yung kwento nyo lang o yung mga claims nyo lang o yung mga observation nyo lang, yun lang ang ating tinitingnan? Eto mga tao na nilalagay nyo sa mga listahan ninyo, ito yung mga taong nag-o-observe. Ito yung mga taong nagre-raise ng question. Imbis sagutin nyo yung mga tanong nila, hindi kayo sumasagot. Diba? Halimbawa na lang, on the top of my head, kinall out ni Rogando Sasot, si Carpio. Totoo ba na ang anak mo ay nagtuturo sa China? Oh, ako sobrang taas ng tingin ko at paggalang ko kay kay Secretary Gibo Tidoro. Pero may ni-raise din siya question doon. Regarding sa mga business dealings ni Secretary Teodoro tungkol sa mga Chinese. Even before kayo magpagawa ng mga ganitong klaseng batas, no? Ako I'm against the fake news, definitely. Sa misinformation, sa mind conditioning, against ako dyan. Pabor ako doon sa free-flowing of information na nagkakaroon ng discord and let the people decide. Because at the end of the day, hayaan natin ang mga tao na ibangga ang mga sinasabi nyo doon sa sinasabi nila at nakikita namin. Ngayon, kung gusto nyo na magkaroon ng mga ganitong klaseng batas, 'di ba? Parang sinabi nyo na rin na wala kaming karapatan na mag-analyze din
sa mga nangyayari dito sa bansa. Sinasabi nyo, ito na lang example guys, no? Kung matatandaan nyo. Ano yung nilagay na barricade ni China dyan sa ano natin, WPS? Na di umano, ang sabi ni China media, sila raw ang nagtanggal. Pero ang sinasabi ng Coast Guard, na sila raw ang nagputol. 'Di ba? Para daw makapangisda yung mga tao natin. Ngayon, dahil merong mga photos, videos na nagpapakita at nagpapatunay na si Philippines ka ang nagtanggal niyan. So, mas paniniwalaan ko ngayon si Philippines. Bakit? Kasi hindi ko rin makita yung logic na bakit kayo maglalagay ng barrier China kung tatanggalin niyo rin lang naman. Di ba nakakatawa yun? Bakit mo ilalagay kung pag binatikos ka, tatanggalin mo rin? Knowing that kayo China, di ba? Kayo yung mga tipo ng tao na hindi kayo magiging apologetic sa isang bagay na naging action nyo. So, dyan lang sa part na yan, paniniwalaan ko, syempre, ang Pilipinas. Halimbawa na lang, yan sinasabi ni Spokes J. Gumawa nga yung mga, yung mga mambabatas natin, hindi ba ang constitutional yan? Bakit? Bakit? Kahit ano pong batas na gagawin ninyo na magiging against sa Constitution under the Bill of Rights, freedom of speech and freedom of expression, or even freedom of the press. Yan po ay nagiging unconstitutional. Hindi ko sinasabi na hindi nyo yan dapat gawin. Ang dapat muna nating gawin kung ano ang tanong ng taong bayan sa inyo or ng ilang individual concerning sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Imbis na ganituhin nyo, sagutin nyo. Diba napakasimple lang? Can you just imagine you're attacking China and you're doing business with Chinese people? Diba? You're attacking China and yet one of your children is is a resident sa China. Tapos, papasok pa si Senator Jinggoy, di ba? Na may sinasabi against sa China. Na gusto niyang paalisin yung ambassador ng China rito. Hindi ba naisip ni Senator Jinggoy, sorry. Eratom. Ni Senator JV, yon. Di ba naisip ni Senator JV na meron din tayong ambassador na naka-base din sa China? Meron pong mga Pilipino na naka-base sa China. Marami po tayong kailangan ipasok na consideration even before tayo mag-suggest. Kung may mga Pilipino rin ba, may mga official bang Pilipino na naka-base sa lugar na gusto mong, alam mo yun, sa isang country na pinapalayas mo kanilang representative dito sa Pilipinas. I'm not siding with China, no? Just to be clear. I'm siding with the truth. I'm siding for a free-flowing information. Ako, I don't make any comments about this issue ng China, ng WPS. Because there's so many things na kailangan nating pag-aralan, basahin. Kaya ako, isa lang akong reader, isa lang akong listener sa issue na to. Pero sa part na to, don't you think it's very funny na gusto mo magpagawa ng mga amendments or magpagawa ng batas para lang i-censor mo ang mga tao for their free speech? Pigilan mo ang mga tao na mag-raise ng question in relation to all this. Tapos ipagmamalaki mo pa na naimbestigahan ang mga komunista, mga sympathizers ng mga communism at saka being leftist when in fact wala naman kayo nagagawa doon sa mga pinagagawa ng mga congressman, mismo pa. Congressman,
Honestly, this statement, for me, kung hindi BS, napaka-hipokrito ng pagkakasabi dito. I'm sorry, ah. Tsaka punta kayo guys ng Twitter. Marami dyan. Sympathizers ng communism. You just have to understand, no? You just have to decipher the words that they use. Kung totoo nga yung sinasabi mo, Sir Jay, na itong gobyerno natin, yung mga batas natin, ayaw palakihin, paramihin ang mga komunista. Bakit tinarget ng Makabayan Block ang confidential fund ni VP Sara? Yan, itatanong ko sa'yo. Itanong mo na rin yan doon sa mga so-called na Makabayan Block. Diba? Kung totoo nga na ultimo yung nagsisimpatize lang sa communism or nagsasabi na sila ay leftist, kwini-question or inaaresto. Kasi hindi yun yung nangyayari sa nakikita namin. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin. And I would really love to hear your thoughts about this. Diba? I-educate natin ng isa't isa. Maraming salamat guys and enjoy the day. Bye!